Hindi niya ako ipagpapalit. Asawa ko eh. Kahit may 3 o 5 pa siyang babae, sa akin pa rin siya uuwi. Hindi ka talaga basta-basta ipagpapalit ng mga lalaki. Magdadagdag lang siya. Hahayaan ko muna siya, pero nasisiguro ko na hindi magtatagal. Lalabas din sa lungga ang malandig daga na yon. Sa dami ba namang ngangat-ngatin, asawa ko pa? Huwag kang mag-alala. Mahimbing na mahimbing siyang natutulog ngayon. Kaya malaya natin magagawa ang gusto natin, Scarlett. Miss na kita. Papa, natatakot po ako. Nakukonsensya na po ako sa ginagawa natin. Scarlett naman, pinag-usapan na natin to. Mahal kita. Mahal na mahal kita at wala kang dapat ikatakot. Basta magtiwala ka lang sa akin. Luha ang magiging kapalit. Luha na katumpas ng pasakit na dulot ng inyong kataksilan. Minahal kita na parang tunay kong anak, Scarlett. Kaya hindi ko lubos maisip na magagawa mo sa akin ang lahat ng ito. Wala kang utang na loob. Wala kang konsensya. Taon 2018, Quezon. Bandang 11:00 ng umaga. Dagsaan na ang ilang mga construction worker sa kantin sa isang site. Abala si Scarlett sa pagsiserve ng pagkain sa mga customer. Ang iba naman ay kanya-kanyang bulungan habang sila ay kumakain. Hindi lamang ang tiyan nila ang nabubusog nung mga oras na yun, kundi pati na rin ang kanilang mata dahil sa hapit na suot ni Scarlett. Kitang-kita ang hubog ng kanyang katawan at napapalunoklaway na lamang ang mga kalalakihan na naroroon. Napakunot noon naman ang isang engineer na pinagmamasdan ang isang kumpol ng mga lalaki at sinaway ang mga yun. Oh, yung mga mata nyo. Ay, pambihira. Batang-bata pa ay pinagpapantasyahan nyo na. Engineer naman? Ang hirap kayang pumikit kapag ganyang kaganda ang view. Loko. Tapusin nyo na yung pagkain nyo at bumalik na kayo sa trabaho. Ilang sandali pa, sinenyasan nun si Scarlett na lumapit sa kanya. Sir, may order po ba kayo? Meron po ba kayong gustong kainin? Wala na. Nakatatlo na nga ako eh. Iha, ilang taong ka na? 18 na po. Bakit niyo po naitanong? Nag-aaral ka pa ba? Hindi na nga po eh. Gustuin ko man po, hindi naman po kaya. Wala na rin po kasi ako mga magulang. Si Lolo na lang po ang natitirang kamag-anak ko, kaya lang po may sakit na rin siya. Medyo nakakapagod po magtrabaho pero at least may pera ako at meron akong maiabot kay Lolo para sa pagkain at gamot niya. Pa, napakasipag at napakabait mo naman. Kung sakali ba na magkaroon ng pagkakataon na may magpapaaral sa'yo, gusto mo ba? Siyempre naman po. Gustong-gusto ko po. Kaya lang po, imposible naman po yan. Ayaw ko naman pong umasa. Sa hirap po ng buhay ngayon. Malay mo naman, di ba? Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko yung misis ko. Kapag pumayag siya, babalitaan kita. Alam mo, mabait yun. At sigurado akong matutuwa siya na matutulungan ka namin. Talaga po? Maraming salamat po, sir. Napakabait niya naman po. Sayang naman kasi. Maganda ka, mabait, at masipag na bata. Malayo pa mararating mo. Sayang kung habang buhay ka na magtsatsaga rito. Tingnan mo yung mga lalaking... delikado yan para sa'yo. Sanay na ho ako sa mga ganyan, sir. Hindi ko na lamang po sila pinapansin. O paano? Magtatrabaho na ako. Babalitaan kita ha. Babalik ako bukas. Sige po, sir. Maraming salamat po ulit. Matapos silang mag-usap, masayang-masaya ang dalaga. Nagkaroon siya ng pag-asa na matupad ang kanyang pangarap na maging isang negosyante at magkaroon ng sariling restaurant. Gusto niyang makabawi sa kanyang lolo dahil yun ang nagpalaki sa kanya, pati na rin ang yumao niyang lola. Dahil sa kakulangan sa pera at sinabayan pa ng pagkakasakit ng kanyang lolo ay kinakailangan niyang kumayod para sa kanila.
Ilang beses sa isang linggo kumbisitahin niya yun para makapag-abot ng pagkain at gamot. Kung sakali man na totoo yung sinasabi ng mama kanina, siguro ako ng pinakamasaya at pinakamaswerteng tao sa mundo. Samantala, 7:00 na ng gabi nang makauwi si George sa kanilang bahay. Masaya namang sinalubong yon ng kanyang asawa na si Aling Fina. Buti naman at maaga kang nakauwi ngayon. Maaga rin kasi akong umalis sa site eh. Kumusta ang misis ko, ha? Okay naman ako, mahal. Ano, napagod ka ba? Yang likod mo, baka natutuyuan ka na ng pawis, ha? Okay lang ako, mahal. Alam mo namang palagi ako nag-iingat dahil ayaw na ayaw ko na nag-aalala ka. Oh, siya nga pala, kumusta ang anak natin? Hindi ba nag-text o tumawag man lang? Tinawagan ko kanina, nagmamadali nga lang at papasok sa trabaho. Miss na miss ko nang siya eh. Nagpatuloy ang usapan ng dalawa hanggang sa makapagbihis na si George at makapaghain na ng hapunan si Aling Fina. Sa gitna ng kanilang paghahapunan ay sumagi naman sa isip ni George ang dalagita na si Scarlett. Siya nga pala, mahal. May nakilala akong dalaga dun sa kantin sa construction site namin. Napakasipag at maganda yung bata. Kinausap ko siya kanina. Gustong-gusto niya makapagtapos sa pag-aaral. Naisip ko rin kasi na palagi kang mag-isa dito. Mas mabuti siguro kung meron kang kasama. Alam mo, naisip ko na rin naman yan. Yung anak nga ng kaibigan ko na nasa probinsya, kaya lang ayaw na ayaw talaga mag-aral eh. Siyempre, kung magpapaaral tayo, ang gusto ko naman ay yung pursigido talaga mag-aral. Wala naman na tayong dapat pagkagastusan maliban sa magkano lang naman na bayarin dito sa bahay. Yung anak mo naman, may trabaho na, nagpapadala pa. Sabihin mo sa kanya, ipunin niya na lamang ang pera niya para sa sarili niya. Para naman kapag nakapag-asawa o nagplano na silang magsariling pamilya ni Rex ay handa na sila. Huwag niya kamo tayong alalahanin. Medyo malaki naman ang sinasahod ko. Ay nako, yan na nga ang paulit-ulit kong sinasabi sa kanya. Ang katwiran naman ay hayaan lamang siya at masaya daw siya sa ginagawa niya. Hayaan mo na nga lang. O paano? Anong plano natin ngayon? Aba, malapit ng pasukan kaya ang mabuti pa sabihan mo na yung bata. Ano nga ang pangalan niya? Scarlett ba? Oo, tama. Si Scarlett. Sige, bukas sasabihan ko siya at sabay natin siyang sunduin sa kanila. Mas mabuti rin kung may pagpapaalam natin siya sa lolo niya. Abay, dapat lang. Mahirap namang ampunin natin siya na wala man lamang tayong alam sa pagkatao niya. O sige, kumain ka na mabutit. Alam ko namang paborito mo yan. Gusto mo pa ba ng kanin? Nako, mahal. Naparami na nga ang kanin ko eh. Alam mo naman na bawal mapasobra ang kanin. Lalo na ngayon nagkakaedad na tayo. Oo nga naman. Kung nandito ang anak mo, siguradong masisita tayo nun pareho. Nagpatuloy sa kwentuhan ang mag-asawa habang tinatapos ang pagkain nila ng hapunan. Hanggang sa bago matulog ay pinagplanuhan rin nila ang tungkol sa pagpapaaral kay Scarlett at sa lolo nito kung sakaling pumayag yon. Kinabukasan, pagpasok ni George ay agad niyang pinuntahan si Scarlett. Malayo pa ay natanaw na nito ang lalaki. Ayan na siya. Hoy, ayos ka lang? Parang kilig na kilig ka yata. Siya yung sinasabi ko sa'yo kagabi. Sa tingin mo, mabait kaya siya at yung pamilya niya? Si engineer naman pala eh. Oo naman, matagal na namin kilala yan dito. Pero, seryoso, sinabi niya sa'yo na gusto ka niyang pag-aralin? Oo nga, paulit-ulit. Bingi lang, bingi. Ayun na siya. Diyan ka lang muna, ha? Aba, ayos. Ang swerte naman ni Scarlett. Sana all na lang na makawala sa sandamakmak na hugasin at kasungitan ng amo namin. Masayang sinalubong ng dalaga si Engineer George. Iginiya sa isang mesa at pinaupo yun. Alam na alam mo talaga kung saan ang paborito kong pwesto dito, ha? Kumusta? Okay lang po, sir. Kayo po. Ang ibig ko pong sabihin, kumusta po yung... Yung tungkol ba sa pinag-usapan natin kahapon?
Yan nga rin ang pinunta ko rito. Magpaalam ka na sa amo mo. At saka gusto rin namin makilala ang lolo mo. Siyempre, kailangan ka naming ipagpaalam na maayos. Isasama kong asawa ko kapag sinundo ka namin sa bahay ng lolo mo. Ayos ba yon? Naku, maraming salamat po. Hulog po talaga kayo ng langit sa buhay ko. Hindi po kayo magsisisi sa pagpapaaral sa akin. Nako, napakaswerte mo dahil napapayag ko misis ko. Alam mo, mabait kasi yun at sinisiguro ko na magugustuhan ka niya kapag nagkita kayo. Hindi na rin po ako makapaghintay na makilala siya. Kaya lamang po, iniisip ko po si Lolo. Kung pag-aaralin niyo po ako, hindi na po ako makakapagtrabaho para sa gamot ng lolo ko at sa pang-araw-araw na pangangailangan niya. Ay, nako. Huwag mo nang intindihin ang bagay na yan. Napag-usapan na namin yan ng asawa ko. Basta magpaalam ka na dito sa lalo madaling panahon. Tsaka, ano nga palang cellphone number mo? Para matawagan ka namin anumang oras kung sakaling may itatanong kami sa iyo ng misis ko. Sige po, ako na po magta-type. 09308. Ayan, salamat po ulit, sir. Nag-order pa ng almusal si George at ipinagpatuloy naman muna ni Scarlett ang kanyang pagtatrabaho. Makalipas ang 3 araw, matapos tuluyang magpaalam sa kanyang amo, ay agad siyang umuwi sa kanyang lolo at inihahanda na ang iba niya pang mga gamit. Noong araw ding yun, susunduin na siya ng mag-asawang sina George at Fina. Apo, may maitutulong ba ako sa'yo? Huwag na po, Lolo. Kayang-kaya ko naman na po to. Nagugutom po ba kayo? Mauna na po kayong kumain sa akin. Nakapagluto na po ako bago mag-asikaso nito mga gamit ko. Apo naman, baka naman gusto mo kong saluhan sa pagkain. Minsan na nga lamang tayo magkita hindi pa tayo magsasabay kumain. Lalo na ngayong may mag-aampon na sa'yo. Sigurado ko na... Lolo, kung iniisip niyo na makakalimutan ko kayo kapag nandun na ako nakatira sa kanila, nagkakamali po kayo. Lahat ng ginagawa ko ay hindi lamang po para sa sarili ko. Para sa atin po to, Lolo. Kaya habang wala ako, magpalakas po kayo, ha? Huwag niyong pababayaan ang sarili niyo. Alam niyo po, ang sabi sa akin ni Engineer George, tutulong din daw po sila para gumaling kayo sa sakit ninyo. Kaya huwag po kayong mag-alala. Mahal na mahal po kita, Lolo. Huwag na po kayong malungkot at magtampo. Sige na nga, sasabayan ko na kayong kumain. Ay, basta lagi mo pa rin akong dadalawin dito, ha? Uy, naririnig mo ba ako? Oo naman po. Matitiis ko ba naman kayo? Kayo talaga, habang tumatagal, lalo kayo nagiging matampuhin. Ganyan talaga. Ang mahalaga ay hindi pa rin kumukupas ang kagwapuhan ng lolo mo. Hindi na ako natutuwa sa ubo kong tuwa. Napakasakit sa dibdib. Sa gabi ay hindi na ako masyado nakakatulog na maayos. Basta wag niyo lang pong kalilimutang inumin yung gamot niyo para tuloy-tuloy ng paggaling niyo. Bantayan niyo rin po yung likod niyo, ha? Huwag niyong hahayaan na matuyuan ng pawis. Nagpatuloy ang pag-uusap ng maglolo habang kumakain ng tanghalian. Pagkatapos noon ay agad nang bumalik sa kanyang ginagawa ang dalaga. Pasimple lamang nagmamasid ang matanda habang nakahiga sa isang pahabang upuan. Kitang-kita niya ang saya sa muka ng kanyang apong si Scarlett. Bata pa lamang kasi yon, talagang pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral. Pangarap na hindi matugunan ni Lolo Simon dahil sa kahirapan ng kanyang kondisyon. Bandang 2:00 ng hapon, dumating na ang mag-asawang sina George at Fina sakay ng kanilang kotse. Ibinaba ng mag-asawa ang kanilang mga pinamiling grocery para sa pang-isang buwang konsumo ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Scarlett at ng kanyang lolo, lalo na nang makita nila ang isang sakong bigas. Apo, mukhang mayaman nga sila. Abat,
Napakabuti naman ang mag-asawang ito para tulungan tayo na hindi man lamang kaano-ano. Sabi ko naman po sa inyo, Lolo, mababait sila. Halina po kayo, salubungin po natin sila. Masayang sumalubong ang dalawa at kinuha ang ilan pang bitbitin. Magandang hapon po sa inyo. Tuloy kayo sa munti naming bahay. Naku, napakarami naman po nito. Nakakahiya naman po at Magandang hapon rin po sa inyo, Mang Simon. Lahat po ito'y para sa inyo. Nandito rin po kami para personal na maipagpaalam itong si Scarlett. Kahit nasabi niya na sa amin na pinayagan niya siya. masayang-masaya ako para sa apo ko. At salamat dahil sa dami ng pwede niyong pag-aralin ay siya pa talaga ang napili ninyo. Kung sa bagay, wala namang kayong pagsisisihan dahil magaling naman yan sa klase. Mabuti naman kung ganon. Scarlett, ikinagagalak ko na makita ka ng personal. Napakaganda mong bata. At sa tingin ko'y magkakasundo nga tayo. Mang Simon, huwag kayong mag-alala. Sinisiguro ko na maaalagaan siya ng maayos at matutugunan namin lahat ng pangangailangan niya. Lalong-lalo na sa pag-aaral. Basta magpapakabait lamang itong si Scarlett, wala tayong magiging problema. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para mapatunayan sa inyo na hindi kayo nagkamali sa pagtulong namin. Maraming salamat po talaga. Bandang 5:00 na ng hapon nang magpaalam sila kay Lolo Simon. Siya, sige na at baka abutin kayo ng gabi sa daan. Mag-iingat kayo. Scarlett, tumulong ka sa mga gawaing bahay at huwag magbubuhay prinsesa sa... Lola naman, masipag po kaya ako at hindi namimili ng trabaho. Mag-iingat po kayo dito ha. Tatawagan ko kayo araw-araw. Alam niyo naman ho kung paano sumagot ng tawag, di ba Lolo? Siyempre naman. Kahit text lang ay masaya na ako. Malinaw pa naman itong mga mata ko. Ay sus, kaya po pala kung sino-sino ang chinachat ninyo. Ay, tumigil ka. Si Aling Iska lang naman at saka ano nga ang pangalan nun? Ay sus, sige na, lumakad na kayo at baka makapagkwento pa ako na mahaba. Bakit mo ba kasi pinakikialaman ang cellphone ko? Ay sus, Mariosep ka Scarlett, oo. Sige ho, alis na ho kami. Okay lang huyang may nakakachat kayo para nalilibang kayo ng konti. Siguro gawain mo yan mo. Ma-check ka yung cellphone mo paminsan-minsan. Mahal naman, hindi ko ugali yan. Takot ko lang sa'yo. Ayaw ko ng sakit ng ulo, no? Ay, mabuti naman. Dahil talagang may kalalagyan ka sa akin kapag nagkataon. Nang makasakay na sila sa kotse, patuloy pa rin sila sa pagkukwentuhan hanggang makarating na sila sa bahay. Pagbaba ni Scarlett, nakabuka ang kanyang bibig dahil sa pagkamangha sa ganda ng bahay na nasa kanyang harapan. Ito po ang bahay ninyo? Grabe, ang laki at ang ganda. Ngayon lang po ako makakapasok sa ganito kalaking bahay. Ngayong dito ka natitira sa bahay namin, bahay mo na rin ito. Huwag mong iisipin na ibang tao ka, o di kaya ay hindi ka namin kadugo. Pwede mo kaming tawaging mama o papa kung okay lamang sa'yo. Mama? Papa? Sigurado po kayo? Oo naman, para naman maging mas komportable ka. Alam mo, namimiss na rin namin na may anak kami dito sa bahay eh. Wala eh, abala na sa trabaho yung anak namin. Mabait yun at siguradong magkakasundo kayo. Hindi naman po yun nakapagtataka. Sigurado pong nagmana sa inyong mag-asawa yung anak ninyo. Siya po ba yung nasa picture? Oo, Iha. Maganda siya. Parang ikaw lang. Kasing ganda niyo po, Mama. Iginiya ni Aling Fina ang dalaga sa magiging kwarto nito at tinulungan pang iayos ang mga damit noon sa aparador. Binigyan niya rin yun ng mga naiwang damit ng kanilang anak na si Brianna na saktong-sakto naman sa katawan ni Scarlett. Mahal, tingnan mo. Bagay na bagay sa kanyang dress ni Brianna. Tingnan mo, maliban sa pareho silang nagmana sa kagandahan ko ay magkasing katawan din pala sila. Ngayon lang po ako nakapagsuot ng ganito kagandang damit.
Ang gaganda po at mukhang mamahalin. Naku, huwag ka mag-alala. Sa susunod ay ipagsa-shopping kita ng bago. Huwag na po, Mama. Okay na po sa akin ang mga to. Masayang-masaya na po ako sa mga binigay nyo, lalong-lalo na po't gagastos pa kayo para sa pag-aaral ko. O siya, bilisan nyo na dyan at nang makapaghapunan na tayo. Ako na muna magluluto ng ulam at mukhang marami-rami pa kayong ililigpit. Sige mahal, salamat naman. Matagal-tagal na rin mula nung huli ka nagluto dito sa bahay. Sarapan mo't nang marami makain si Scarlett mamaya. Siyempre naman, ako pa ba? Sa pagkakaalala ko, kaya mo ako nagustuhan dahil napakasarap kong magluto, di ba? Akala ko naman dahil nilagyan mo ng gayumay niluto mo nung nanliligaw ka pa lamang sa akin. Ang saya-saya naman dito sa inyo. Makalipas ang ilang buwan, naging komportable na rin si Scarlett sa mag-asawang sina Fina at George. Itinuring nila itong bunsong anak at sariling kadugo. Sa madaling salita, naranasan ng dalaga ang marangyang buhay. Buhay na matagal niya nang pinapangarap. Isang araw, dinalaw ni Scarlett ang kanyang lolo Simon. Siya na rin ang nagdala ng groceries, gamot at panggastos ng matanda. Walang mapaglagyan ang saya ng kanyang lolo nang makita ang kanyang apo na mas lalo pang gumanda at kitang-kita ang magagandang ngiti sa mukha nito. Masayang-masaya ako para sa iyo, apo. Lalo kang gumanda. Magpapakabait ka at mag-aral ka na mabuti nang makabawi ka naman dun sa mag-asawang yon. Oo naman po, Lolo. Ako pa ba? Alam niyo po, mahal na mahal talaga nila ako. Lalo na ni Papa. Si Mama naman, masayang-masaya kapag kasama niya ako. Naiibsan daw yung pangungulila nila sa anak nila na nasa Maynila. Mabuti naman. Mahirap talaga kapag nag-iisa lang ang anak. Lalo na kapag may trabaho na o di kaya ay may sarili ng pamilya. Kaya ganoon talaga. May iwan sa bahay ang mga magulang na walang kasama. Ay. Lolo, kamusta na po palang pakiramdam nyo? Maganda na ang resulta ng huli kong check-up. Pakisabi kay Fina na maraming salamat. Pati na rin kay George. Kung hindi dahil sa kanila ay hindi mapapadali ang paggaling ko. Tingnan mo naman. Bumabalik na ulit ang sigla ng katawan ko. Gusto ko na ulit bumalik sa paggagamot kapag tuluyan na akong gumaling. Okay po yun, Lolo. Basta wag na kayong dadayo kung saan-saan, ha? Wag rin kayo magpapalipas ng gutom. Huwag kang mag-alala. Magiging mas maingat na ako ngayon. Kung meron mang dapat mag-ingat sa ating dalawa, ikaw yon. Lalo na't malayo-layo ang binibiyahe mo sa pagpasok at pag-uwi galing sa eskwelahan. Oo naman po, Lolo. Pero sabi ni Mama, baka raw mag-dorm na lang po ako para kapag alanganing oras, hindi ko na kailangan pang umuwi sa bahay. Ay, mabuti naman kung ganon. Patingin nga ako nitong mga... ay napakarami naman nito. Sobra-sobra na talagang naitutulong nila sa atin. Diyos na ang bahalang gumanti sa mga ginagawa nilang kabutihan para sa atin, apo. Lolo, barya lang sa kanila mga pinamiling yan. At saka, ako na pong bahala. Pasasaan ba't darating ang araw na masusuklian ko rin lahat ng tinulong ni na Mama at Papa sa akin? Basta lagi mong tatandaan, apo. Maging kontento ka at magpapasalamat sa kung anong meron ka ngayon, ha? Hindi lahat nagkakaroon ng ganyang kagandang pagkakataon at biyaya. Kaya, pahalagahan mo at huwag mong aabusuhin. Opo naman, kayo talaga. Paano, hindi na po ako magtatagal dahil marami pa po akong dapat asikasuhin. Mahal na mahal ko po kayo, Lolo. Nako, masasabik na naman ako sa pinakamamahal kong apo. Mamimiss din po kita, Lolo. Habang nasa tricycle papauwi ang dalaga, tinawagan siya ni George. Bakit hindi mo na lang ako inintay? Sabi ko naman sa iyo, sasamahan kita eh. Hindi mo kailangan bumiyahe mag-isa. Papa, pasensya na po. Akala ko po kasi gagabihin na kayo ng uwi eh. Okay lang naman po ako. Nasa tricycle na po ako papuntang bayan. Oy, sige. Susunduin na lamang kita doon. Sige po, Papa.
Matapos ibaba ang kanyang telepono, ay napabuntong hininga na lamang si Scarlett. Napapansin niya kasi ang pagiging overprotective sa kanya ng kanyang Papa George. Bakit kaya hindi naman siya ganyan kahigpit sa akin dati? At saka wala naman akong gagawing kalokohan. Bahala nga siya. Sinusunod ko naman lahat ng sinasabi nila ni Mama. Nang makababa sa bayan, agad niyang nakita ang kotse ng lalaki. Nagmamadali siyang sumakay at nagmano, ngunit tumanggi yun. Sino bang kasama mong umuwi sa inyo? Ako lang po, Papa. Sandali lang naman po ako doon. Nagpaalam din po ako kay Mama. Papa, galit po ba kayo? Hindi ako galit, Scarlett. Nag-aalala lang ako sa iyo. Sa susunod, huwag kang aalis nang hindi ako kasama, ha? Naintindihan mo? Opo, Papa. Pasensya na po talaga. Ay, siya nga pala. May ibibigay ako sa iyo. Eto. Ano po ito, Papa? Damit at mga underwear? Papa, binilhan na po ako ni Mama nung nakaraan. Mas maganda ang mga yan. Siya nga pala. Hinanapan kita ng apartment na malapit sa school mo. Para kahit anong oras, pwede ka namin bisitahin at mas komportable ka. Kung magdodorm ka, baka mapabarkada ka pa. Tsaka, iba na yung solo mo yung kwarto. Ano, nagustuhan mo ba ang mga yan? Opo, Papa. Salamat po. Nang makarating sa bahay, agad silang sinalubong ni Aling Fina. Nako, buti naman at dumating na kayo. Kanina pa namin kayo hinihintay. Nandito sina Brianna at Rex. Talaga? Salamat naman sa Diyos at naisipan nilang magbakasyon. Kaya nga Halika na, Scarlett. Ipapakilala kita sa ate Brianna mo. Ano ba yung bitbit mo? Namili ba kayo? Wala yan. Mga damit niya na naiwan sa bahay nila. Ganoon ba? O siya, halina kayo at saluhan natin sila maghapunan. Brianna, anak, nandito na si Papa at si Scarlett. Papa? Namiss kita. Namiss din kita, anak. Rex, kumusta? Kumusta kayo nitong anak ko? Okay lang po kami, Tito. Siyempre, mahal na mahal ko ang anak niyo. Aba, magpakasal na kayo. Hindi na kayo bumabata. Baka naman pwede nyo na kaming bigyan ng apo. Baka po sa susunod na taon, Tito. Ikaw pala si Scarlett. Buti naman at nakita na kita ng personal. Lagi kang kinukwento sa akin ni Mama kapag tumatawag ako. Kumusta ka? Kumusta ang pag-aaral mo? Okay naman po, ate. Kayo rin po. Lagi kayong kinukwento ni Mama sa akin. Ang ganda niyo po pala talaga sa personal. At ang bait niyo rin po katulad nila. Siyempre naman. Kanino pa ba sila magmamana? Mabait ako sa lahat. Kung meron man akong pinakaayaw ay yung mga abusado. Mabuti na lang at nagkasundo kayo ng mama kong maselan. At sabi niya, mabait ka rin daw at masipag pa mag-aaral. Sipagan mo pa. At salamat sa pag-aasikaso mo sa kanila, ha? Kung pwede nga lang umuwi ako araw-araw dito, ginawa ko na. Kaya lang hindi pwede. Kulang na sa oras. Kaya nga minsan itawag para mangumusta hindi ko na rin magawa. Walang anuman po, ate. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa kanila. Kumain na tayo. Scarlett, dito ka na sa tabi ng papa mo. Rex, kumain ka na marami, ha? Bukas ay pagluluto ko kayo ng mga paborito ninyo. Nako, salamat po, tita. Miss na miss ko na nga rin po talaga ang luto ninyo Ay nako, mukhang hindi ka ata ay pinagluluto nitong girlfriend mo, ha? Hay nako, Mama. Wala na talaga akong oras para ipagluto ko pa siya, ha? Habang kumakain, patuloy pa rin ang kanilang pagkukwentuhan. Napansin ni Brianna kung paano inaasikaso ng kanyang ama si Scarlett mula sa pagsandok ng pagkain at matamis ng ngiti kapag si Scarlett na ang kanilang pinag-uusapan. Bandang 9:00 ng gabi, nasa kanya-kanyang kwarto na ang mga yun, maliban kina Aling Fina at Brianna. Niyakap nun ang kanyang ina na nagpupunas ng mga pinaghugasan. Magpahinga na kayo, Mama. Ako na lang po dyan. Sana inutusan nyo na lang si... Nako, kailangan pa nung mag-review, anak. Okay. Mukhang magkasundo po sila ni Papa. Oo, siguro dahil masunurin at mabait naman talaga si Scarlett, kaya natutuwa kami sa kanya.
Mabuti naman po kung ganon. Pero, Ma, huwag pa rin po kayo masyadong magpakakampante, ha? Hindi po lahat ng maganda at mabait sa paningin ay totoo. Alam nyo, mahirap magtiwala sa panahon ngayon. Kahit gaano kaganda ang intensyon nyo ni Papa, hindi pa rin natin hawak ang isip niya. Wala rin tayong kakayang basahin kung anong motibo niya. Ang tanging magagawa lamang natin ay mag-ingat at huwag magbulag-bulagan. Wala kang dapat ipag-alala. Sigurado ko na hindi tayo nagkakamali sa tinutulungan natin. Tiwala lang anak at huwag mo kami masyadong alalahanin ng papa mo. Makalipas ang 1 linggo, habang nasa biyahe pabalik ng Maynila sina Brianna at Rex, napag-usapan nila si Scarlett. Ay, Oh, bakit napabuntong hininga ka? ewan ko ba? Iba talagang pakiramdam ko kay Scarlett eh. Baka naman nagsiselos ka lang sa kanya. Hindi hindi ako selosa, alam mo yan. Ang ibig kong sabihin, sanay ka na ikaw lang ang inaalagaan ng mama at papa mo. Na kapag umuwi ka, nasa sayo lang ang atensyon nila. Ngayon, 2 na kayo. Mahal na mahal din siya ng papa mo. Mas paborito na nga ata niya kaysa sayo eh. Talagang nang-aasar ka pa? Huwag ka na kasi nag-overthink. Nakikita ko naman kung gaano sila kasaya nakasama si Scarlett. Maganda, mabait, masipag. So ano, sinasabi mo ba na better siya kaysa sa akin? Babe, hindi naman sa ganon. Huwag na nga natin pag-usapan si Scarlett. Tingnan mo, nasisira lang tuloy ang mood mo. Ewan ko sa'yo. Mag-drive ka na nga lang at baka, makatulog na nga lang. Ay, salamat naman sa Diyos. Anong salamat sa Diyos? Salamat sa Diyos at biniyayaan ako ng napakagandang girlfriend. I love you, babe. Tulog ka na muna. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang nakalipat si Scarlett sa isang apartment malapit sa kanyang eskwelahan. Siya na lamang ang dinadalaw ng mag-asawa para makapag-focus siya sa pag-aaral. Si George naman ang pumupunta kay Lolo Simon para magdala ng groceries at iba pang pangangailangan nito. Si Aling Fina naman ay abala sa mga gawaing bahay lalo na't ayaw niyang kumuha ng kasambahay. Mayat-maya niya namang kinukumusta si Brianna, lalong-lalo na si Scarlett. Kapag nalulungkot naman at nasa trabaho rin ang kanyang asawa ay namamasyal yon kasama ang kanyang mga kaibigan at kung minsan ay dumidiretso sa apartment ni Scarlett. Isang gabi, 10:00 na, hindi pa nakakauwi si George. Hindi naman mapakali si Aling Fina dahil may masama sa kutob niya na hindi niya maipaliwanag. Sinubukan niyang tawagan ng maraming beses si George, ngunit hindi yun sumasagot. Kaya naman naisipan niyang tawagan si Scarlett. Ay, sinasabi ko na nga ba? Siguradong magtatanong siya sa akin. Hello, Mama. Kumusta po? Bakit napatawag po kayo? Kumusta po kayo dyan ni Papa? Anak, busy ka ba? Pasensya na ha. Ano kasi, nag-aalala ko sa papa mo at hanggang ngayon ay wala pa rin dito sa bahay. Dumaan ba siya dyan kanina? O tumawag man lang ba siya? Hindi ko kasi siya makontak eh. Hindi po, Mama. Baka naman po nalubat lang. Baka kasama yung mga katrabaho niya. Hindi naman kasi umiinom yun na hindi nagpapaalam sa akin. Ay, ewan ko ba? Iba talagang kutob ko, Scarlett. Pakiramdam ko tuloy, may ginagawang kalokohan ng papa mo. Huwag naman sana. Mama, mahal na mahal po kayo ni Papa. Kaya sinisiguro ko na hinding-hindi mangyayari ang iniisip nyo. Malay nyo, maya-maya nandyan na siya. Narito na nga siya. Sige anak, ituloy mo na kung ano man yung ginagawa mo dyan. Bye! Ay. Samantala, habang pinaparada ni George ang kotse ay nakaabang naman ang nakakunot noo na si Aling Fina. Pagkababa noon ay agad na hinagkan sa noo ang kanyang asawa at niyakap ng mahigpit. Saan ka nang galing? Alam mo ba kung anong oras na? Pasensya na, nalubat kasi ang cellphone ko kanina kaya hindi ako nakapagpaalam. Birthday ng katrabaho ko. Hindi nga ako uminom para siguradong hindi ka magalit eh.
Pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Kumain ka na ba? Paano ako kakain Hinihintay nga kita at nag-aalala ako sa'yo. Huwag ka nang magtampo. Halika na sa loob. Sasabayan kitang kumain at siguradong masarap na naman ang niluto mong hapunan. Habang kumakain ng dalawa ay napansin ni Aling Fina na tila gutom na gutom pa rin ang kanyang asawa. Sa lahat naman ng galing sa handaan ay ikaw itong gutom na gutom pa rin. Ano, hindi mo ba nagustuhan ang luto roon? Siyempre naman, iba pa rin ang luto ng misis ko. At saka, paborito ko kaya tong tinola mo. Sabaw pa lang, buhay na ako. Mukha mang buhay na buhay ka ngayon. Hindi ka naman siguro ng babae, ano? Mahal naman. Sa edad kong to, mambababae pa ba ako? Minsan mo nang nagawa yan nung kabataan mo pa at hindi malabong gawin mo ulit. Mahal, hindi ko na magagawa yan. Kontento na ako sa'yo. Masaya na ako sa buhay na meron tayo ngayon at ayaw kong bigyan ka ng sakit ng ulo. Takot ko na lang sa'yo tsaka sa anak natin. Alam mo namang manang-mana sa iyon kung magalit kaya iniisip ko palang mambabae, nanginginig na ako sa takot. Ay, siguro namimiss mo lang ako kaya ka nagkakaganyan. Di bale, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Mamaya, babawi ako sa'yo, ha? I love you. Huwag mo nga akong dinadaan sa ganyan. Ano ba? Kumakain tayo. Ay, hindi ako pwedeng magkamali. May tinatago sa akin si George at kung ano man, malalaman ko rin yon. Galingan mo na lang magtago dahil kapag nagkataon, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa iyo at sa kabit mo. Kinabukasan, bandang 7:00 ng umaga, nagmamadaling dinaanan ni George si Scarlett. Papa, tumawag sa akin si Mama kagabi. Sa tingin ko, nakakahalata na siya. Natatakot po ako. Baka kasi... Scarlett, ngayon ka pa ba matatakot? Nangako ako sa iyo, tutuparin ko yon. Puprotektahan kita. Nag-iingat naman tayo Gagawa ako ng paraan para hindi siya maghinala. Pabuti pa, dalawin mo siya para malibang. Sige po, mamaya ay pupuntahan ko siya. Mag-iingat ka sa biyahe. Huwag ka magsusuot ng hindi ko magugustuhan. Tawagan mo ako kapag paalis ka na. Scarlett, mahal kita. Ngayon lang ako nagmahal at nabaliw ng ganito sa isang babae. Kahit ano pa mangyari, paninindigan at puprotektahan kita. Napayuko na lamang si Scarlett na inuusig na ng kanyang konsensya, ngunit dahil sa atensyon at pagmamahal na ipinaparamdam sa kanya ni George, ay unti-unti na rin siyang nahuhulog sa lalaki. Alam kong mali pero hindi ko na alam kung paano tatalikuran ng lahat ng ito. Ayaw ko nang bumalik sa dating buhay na kailangan kong kumayod na parang kalabaw. Lahat ng to para sa magandang buhay na pinapangarap ko para sa amin ni Lolo. Nung araw ding yun, umuwi si Scarlett. Nadatnan niya na nagluluto ng hapunan si Aling Fina. Mahigpit niyang niyakap at hinagkan yon. Namiss ko po kayo, Mama. Oh, bakit bigla yata ang pag-uwi mo? Sana pinadaanan na lamang kita sa papa mo. Gusto ko po talaga kayong surprisahin at namiss ko na po ang masarap na luto ninyo, Mama. Namiss din kita, anak. Pupuntahan sana kita bukas. May kukwento sana ako sa iyo. Alam mo, malakas talaga ang kutob ko na may kinalolokohang babae ang papa mo. Ganitong-ganito ang pakiramdam ko nung nambabae siya noon Ano po? Nambabae si Papa noon? Oo, wala pa kaming anak noon. Palihim siyang nakikipagkita sa ex-girlfriend niya na patay sa kanya. OMG, sa ganda niyo pong yan, nagawa niyo pa rin magloko? Ay, buti nga at nagbago siya nung magbuntis ako dahil kung hindi ay talagang iiwan ko siya at hindi niya makikita si Brianna. Sa ngayon, sa mga kinikilos niya, alam na alam ko na merong mali. Mama, sa tingin ko wala naman. Kasi, alam niyo po ba, laging sinasabi sa akin ni Papa na mahal niya kayo at hindi niya kayo ipagpapalit kahit kanino. Hindi nga ipagpapalit. Asawa ko Kahit may 3 o 5 pa siyang babae, ako pa rin ang asawa niya.
Hindi ka talaga basta-bastang ipagpapalit ang mga lalaki. Magdadagdag lang sila. Hahayaan ko muna siya. Pero nasisiguro ko na hindi rin magtatagal. Lalabas din sa lungga ang malanding daga na yon. Pati ba naman asawa ko ngangat-ngatin niya? Ay nako, Mama. Huwag niyong stressin ang sarili niyo sa mga ganyang bagay. Ako na pong bahala na gumawa ng paraan para malaman kung totoo nga ang hinala niyo. Salamat, anak. O siya, tulungan mo na ako dito at maya-maya ay baka dumating na yon. Kung hindi maliligaw ng pintong uuwian. Mama talaga. Basta ako naniniwala na hindi nang bababae si Papa. Ay nako, masyado mong pinapabura ng papa mo. Habang nag-uusap ang dalawa sa kusina, bigla silang napatigil sa pagkukwentuhan nang marinig ang malakas na pagbusina ng sasakyan ni George. Umaakto namang normal ang dalawa, ngunit pasimpleng nagtitinginan at nag-uusap sa mata. Matapos kumain ay nanood pa yon ng TV, pagkatapos ay nauna nang pumasok si Scarlett nang makaramdam ng selos dahil magkatabi sa upuan ang mag-asawa. Ang aga namang matulog ni Scarlett. Siguro nasanay ng mata niya dahil minsan maagang pasok niya. Ay, ganun nga siguro. Ay, Matulog na rin tayo, mahal. Inaantok na rin ako. Medyo masakit ang katawan ko. Siguro pinagod ka ng kabit mo, no? Ano yan, mahal? Sabi ko, sige matulog na tayo at may pasok ka rin bukas. Sandali lang at iinom lang ako ng tubig. Tubig? Ako na, dito ka na lang. Malamig na tubig ba? Sige, malamig na tubig na lang, mahal, at masyadong mainit ang panahon. Nakangiti namang tumungo sa kusina si George at nagsalin ng tubig sa baso. Sabay may kung anong kinuha yon sa kanyang bulsa at inihalo sa iinumin ni Fina. Nagulat pa yon nang biglang sumunod sa kanya ang asawa. Ang tagal naman ng tubig ko. Dinadasalan mo pa yata eh. Uminom din kasi ako. O ayan, uminom ka na. Ubusin mo nang di ka abutin ng uhaw mamayang hating gabi. Ang sarap talaga ng tubig kapag mainit ang panahon, no? Pagkatapos uminom, tumungo na ang dalawa sa kanilang kwarto. Agad namang nakaramdam ng labis na antok si Aling Fina, kaya naman nakatulog yon kaagad. Kinumutan pa siya ni George bago lumabas ng pinto at kumatok sa kwarto ni Scarlett. Papa, anong... Pasensya ka na. Hindi ko talaga kayang pigilan ng sarili ko. Ikaw ang gusto kong katabi sa pagtulog. Papa, hindi pwede. Paano kung magising si Mama? Huwag kang mag-alala. Mahimbing na mahimbing siyang natutulog ngayon. Kaya malaya natin magagawa ang gusto natin, Scarlett. Miss na kita. Papa, natatakot po ako. Nakukonsensya na po ako sa ginagawa natin. Scarlett naman, pinag-usapan na natin to. Mahal kita. Mahal na mahal kita at wala kang dapat ikatakot. Magtiwala ka lang sa akin. Wala nang nagawa pa ang dalaga kundi sumunod na lamang sa gusto ni George. Hindi niya rin kasi maipagkakaila na malalim na ang pagtingin at pagmamahal niya sa lalaki. Isang gabi, habang natutulog si George ay dahan-dahan na kinuha ni Aling Fina ang cellphone ng kanyang asawa na bahagyang nakakubli sa may unan nito. May password yon, kaya naman paulit-ulit niyang binubuksan gamit ang mga importanteng petsa sa kanila. Nagulat siya dahil petsa ng kanyang kaarawan ang password noon. Agad niyang binuksan at binasa ang mga mensahe na lalong nagpanginig sa buo niyang katawan at nag-uunahang umagos ang kanyang luha. Love? Love pa talagang tawagan nila? Miss na kita. Mga baboy, sino ang hayop na to? Humanda ka sa akin at ang babae mong hayop ka. George, bumangon ka dyan. Mahal, ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Huwag mo akong matawag-tawag na mahal. Ang kapal ng mukha mo. Sino yon, ha? Sino ang lintik na baby na yon? Sino? Mapapatay kita. Mahal, huminahon ka. Wala lang yan.
Girlfriend niya ng kasamahan ko, si Ariel, yung palagi kong kasama. Nakikitext at nakikitawag lang sa akin kapag nakakalimutan niya mag-load. Maniwala ka. Gusto mo tawagan mo pa eh. Ayan, sige na. Hindi na kailangan. Pasasaan ba't malalaman ko rin ang totoo? Ito lang ang tandaan mo. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa'yo sa oras na malaman kong totoo. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin, George. Mahal, hindi ako natatakot. Malinis ang konsensya ko. Ngayon pa ba ako magloloko? Mahal na mahal kita. Hindi ko na ulitin pa ang minsan pagkakamali ko noon. Minsan na kita nasaktan. At hindi ko na kayang makita ka pa sa ganoong sitwasyon. Tama na. Huwag ka na magalit. Nagsasabi ako ng totoo. Maniwala ka naman sa akin. Sige lang, George. Galingan mo lang sa iyong pagpapanggap. Sa oras na mahuli kita, lintik lang ang walang ganti. Magsasama kayo ng kabit mo na gagapang sa hirap at sakit na ipaparanas ko sa inyo. Mahigpit na niyakap ni George ang kanyang asawa habang yun ay lumuluha. Ramdam ni Fina ang kaba at nababasa niya sa mata at kilos nito ang kasinungalingan. Pinilit niyang kumalma nung mga sandaling yun. Dahan-dahan na bumitaw sa mahigpit na pagkakayakap ng kanyang asawa at bumalik sa higaan. Pasensya na, nabigla lamang ako. Matulog ka na't may pasok ka pa bukas. Pakisabi kay Ariel na huwag niya nang gagamitin ang cellphone mo sa pambababae niya o kung ano man, ha? Sige, sasabihin ko sa kanya, mahal. Sigurado ka bang okay ka na? Na hindi ka nagalit? Oo, bakit? Gusto mo ba talagang magalit ako? Alam mo, isa lang naman ang ayaw ko sa lahat, yung sinungaling. Alam na alam mo yan, hindi ba? Oo naman, mahal. Kaya naman mula nung pinatawad mo ako noon, ni katiting na sikreto ay wala na akong itinago sa'yo. Dapat lang, dahil hindi lang dila ng sinungaling ang kaya kong putulin. Baka pati kaligayahan at ang pinagmamalaki mong armas ay mawala sa'yo. Napalunuklaway na lamang ang lalaki sa sinabi ng kanyang asawang si Fina. Halos hindi makatulog ang ginang habang nakatalikod kay George at nag-iisip kung paano niya huhulihin ang sikreto nito. Makalipas ang ilang araw, naisipan niyang puntahan si Scarlett sa apartment bandang 3:00 ng hapon. Gulat na gulat yon at hindi mapakali na animoy may kung anong itinatago. Bakit hindi niyo po sinabi na pupunta kayo, Mama? Gusto lamang kitang sorpresahin. At saka, anak, pumunta ako dahil kailangan ko lamang huminga, kahit sandali lang, sa dami ng iniisip ko ngayon. Ay, huwag niyo pong sabihin na hanggang ngayon ay iniisip niyo pa rin na nang bababae si Papa. Huwag niyo na pong stressin ang sarili niyo, Ma. Siguro nga yan ang dapat kong gawin. Pero ewan ko ba, hindi talaga ako mapakali. Pakiramdam ko malapit ko nang malaman ang totoo. Ay, ano bang pwede kong maitulong sa'yo dito? May mga ligpitin ka ba sa kwarto mo? Mukhang nangangayayat ka. Baka naman pinababayaan mo na ang sarili mo. Hindi naman po, Mama. Medyo puyat lang po ako sa pagre-review. Matulog ka kaya muna. Ako na maglilinis at magliligpit ng kwarto mo. Mama, wag na po. Ako na pong bahala doon. Dito na lang po tayo magkwentuhan. Medyo magulo po at ayaw ko naman po na pati kalat ko ay kayo pa magliligpit. O siya, sige. Gusto mo ba ipagluto na lang kita ng ulam mo para sa hapunan? Ilang linggo ka na rin kasing hindi umuwi sa atin. Miss ka na namin kasabay kumain ng papa mo. Ay, siya nga pala, hindi ba siya dumalaw sa'yo dito? Hindi po. Baka busy po si Papa. Nagpadala lang po siya ng allowance at kung minsan ay tumatawag o nagte-text lang po para mangumusta. Abala nga talaga ang papa mo. Kaya lang mukhang ibang babae talaga ang pinagkakaabalahan niya. Huwag lang siyang magpapahuli sa akin. At kapag nagkataon, sabay ko silang pupugutan ng ulo. Ha? Oh, bakit parang nagulat ka at takot na takot ka? Seryoso ako, Scarlett. At kapag ako'y napuno, higit pa ron ang kaya kong gawin. Mabait ako pero tinutubuan ako ng sungay kapag tinatarantado at niloloko ako. Matapos sabihin ang mga katagang yun, naghanap na siya ng pwedeng lutuin sa loob ng ref.
Nakita niya pa ang ilang mga pamilyar na pagkain na paborito ng kanyang asawang si George, bagay na hindi niya binigyan ng mali siya. Habang nakasalang ang kanyang niluluto ay sinilip niya si Scarlett na nagliligpit sa kwarto at may kausap sa telepono. Natatakot na ako. Anong gagawin ko kapag nabuking niya tayo? Hindi ko na kaya to. Mabuti pa, babalik na lamang ako sa amin at... Sinong kausap mo? Mama, kanina pa po ba kayo dyan? Kaklase ko po, may tinatanong lang. Tumango-tango na lamang ang ginang habang inililibot ang tingin sa kwarto ng dalaga at nakita ang ilang mga pamilyar na gamit ng kanyang asawa. Pinili na lamang nun na lumabas ng kwarto para pakalmahin ang kanyang sarili. Nung mga oras na yun, nagkaroon na ng kasagutan ang lahat. Wala ni isang salitang sinabi ang ginang, sabay tumalikod at kapansin-pansin ang kakaibang reaksyon nito. Bakit po, Mama? Wala, Scarlett. Yun niluluto ko. Baka nasusunog na. Sandali lang, ha? Nang makarating sa kusina ay humingayon ng malalim, sabay kinuha ang kutsilyo at hinawakan ng mahigpit, sabay ngumisi habang patuloy sa panginginig ang kanyang kamay. Pinatay niya ang apoy ng kalan nang maamoy na nasusunog na ang kanyang niluluto. Mas mapait pa rito ang sakit na dulot ng mga kasinungalingan ninyo. Ngayon, hayaan niyo na ako naman ang gumanti. Paiikutin ko kayo sa sarili niyong kasinungalingan. Tingnan lang natin kung kakayanin niyong kaparusahan sa lahat ng ito. Mama, kumusta ho yung niluluto ninyo? Naamoy ko po kasi sa kwarto. Nasunog nga. Siguradong mapait at hindi mo na makakain. Mabuti pa magdelata ka na lang, o kung hindi ka maselan, subukan mo kung kaya mo pang pagtiyagaan to. Anong oras na ba? Kailangan ko na ring umuwi at may dapat pa pala akong asikasuhin. Ikaw nang bahala sa sarili mo, ha? Mag-iingat ka sa mga ginagawa mo, Iha. Sige po, Mama. Salamat po. Ingat din po kayo pa uwi. Wala kayong pinagkaiba ni George. Ang husay niyong magpanggap. Nang makauwi sa bahay ang ginang, natuwa naman siya nang makatanggap ng tawag na gagabihin ng uwi ang kanyang asawa. Nababatid niya na dadaan na naman yon kay Scarlett. Sige lang, mahal. Mag-iingat ka sa biyahe. Marami pa namang naliligaw ngayon, na-aksidente. O siya, basta umuwi ka sa akin ng ligtas. Wala namang problema kung umagahin ka. I love you. I love you too, mahal. Ay, napaka-sweet naman ng asawa ko. Dahil dyan, hindi ako masyadong magpapagabi ng uwi. Okay nga lang, mahal kong asawa. Okay lang din kahit hindi ka na umuwi. Gusto mo, hatiran pa kita ng damit kung saan man yung pupuntahan mo? Mahal naman. Basta uuwi rin ako kaagad. Mag-ingat ka dyan, ha, at isara mo na maayos ang pinto at bintana. Marami pa naman magnanakaw ngayon. Ay oo, yung iba nga pati asawa nila nananakaw na rin. O siya, babay na, mahal. Buisit ka. Akala mo naman wala kang ginagawang kalokohan. Tingnan lang natin kung sinong kawawa sa ating tatlo. Ako pa talagang niloko mo? Kung pinatawad kita noon, ngayon hindi ko na mapapalampas pa ito. Makapunta na nga muna sa kwarto at kating-kating ang palad ko na gamitin muli ang mga gamit ko sa pambabarang. Ilang dekada na ang nakalipas mula nang tigilan ni Fina ang gawain. Tubong sikihor si Aling Fina at natutunan niya yon sa kanyang ina at tiyahin na bantog na mambabarang sa kanilang lugar. Bagamat nangako siya sa kanyang ina na ipagpapatuloy ang paggamit ng itim na kapangyarihan, ay tinalikuran niya yon nang makilala si George. Pinili niyang magsimula ng panibagong buhay alang-alang sa pangarap niyang masaya at buong pamilya. Maluha-luha niyang hinawakan ang aklat ng karunungan at ilang mga gamit
na itinago niya sa isang lumang aparador. Ikaw ang dahilan kung bakit tinalikuran kong lahat ng ito, George. Ngunit ikaw rin ang muling mag-uugnay sa amin ng itim na kapangyarihan. Gusto kong pagsisihan mo ang lahat ng ginawa mong kasalanan. Magdurusa ka kasama ni Scarlett. Hinimas-himas niya ang larawan kung saan magkatabi sina George at Scarlett. Nakangising pinagmamasdan ang matatamis nilang mga ngiti. Luha ang magiging kapalit. Luha na katumbas ng pasakit na dulot ng inyong kataksilan. Minahal kita na parang tunay kong anak, Scarlett. Kaya hindi ko lubos maisip na magagawa mo sa akin ang lahat ng ito. Wala kang utang na loob. Wala kang konsensya. Samantala, Love, gising. Kailangan mo nang umuwi. Siguradong hinahanap ka na ni Mama. Mamaya na. Nagpaalam naman ako na maayos sa kanya. Pagod na pagod pa ako. oh, okay ka lang? Okay lang naman. Ang hapdi lang ng sikmura ko parang sinisilaban at may kung anong... Ang sakit. Nalamigan yata ako. Sobrang sakit ba? Hindi naman. Kaya ko to. Huwag ka mag-alala. Sige na. Umuwi ka na. Love, magdoble ingat ka ha. Natatakot na talaga ako. Pakiramdam ko kasi nakakahalata na si Mama. Natatakot ako sa kung anong pwede niyang gawin sa akin. Hindi ka niya magagalaw. Hindi niya malalaman ang tungkol sa atin. Mahal na mahal kita, Scarlett. Hindi ko na kayang mabuhay pa na wala ka sa buhay ko. Ikaw na nagpapasaya sa akin ngayon. Mahal din kita. Sige na, magbihis ka na. Hindi na kita ihatid sa labas at baka may makakita pa sa atin at pagdudahan pa tayo. Mag-iingat ka sa biyahe, ha? Matapos magbihis, agad na rin yung umalis at nagmamadaling nagmaneho ng kanyang kotse. Habang bumibiyahe, bigla siyang nakaramdam ng pamamanhid ng kanyang paa at sinabayan pa ng paninikip ng kanyang pantog na animoy sa sabog. Bumangga yun sa isang puno at maswerteng hindi naman gaanong napuruhan. Kinapa niya ang kanyang ulo na noon ay may tumutulong dugo. Unti-unting nandilim ang kanyang paningin habang naririnig ang bulong ng isang babae na kahindik-hindik ang boses. Nakita niya ang isang bulto ng tao na animoy nakatalukbong ng kulay itim. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Sir, okay lang ho ba kayo? May sugat ho kayo. Gusto niyo po bang dalhin ko kayo sa ospital? Yung babae, nakita mo ba? Yung nakaitim at... Wala naman ho ako nakita, sir. Tinatakot niyo naman po ako. Ano po bang nangyari? Nawalan kayo ng preno? Hindi. Bigla lang kasing namanhid ang mga paa ko, kaya... Kaya po pala. Malaki-laki rin ho ang sira ng harap ng sasakyan ninyo. Pero mabuti na lamang at ganyan lang ang inabot ninyo at hindi kayo napuruhan. At wala ring nadamay dahil mangilan-ngilan na lang naman ang sasakyan kapag ganitong oras. Inayos niya ang pagkakaparada ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay nakiusap yun na ihatid siya ng lalaki sa kanilang bahay. Tuwang-tuwa naman ang lalaki nang abutan niya yon ng 2,000. Nang makarating sa bahay, matagal bago siya pinagbuksan ni Aling Fina. Kanina pa ako kumakatok at kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Naku, pasensya ka na mahal. Hindi ko napansin at mahimbing na mahimbing ang tulog ko. At saka, akala ko ay hindi ka na makakauwi. Hindi ka na talaga uuwi dahil anong oras na, oh? Teka, bakit may sugat ka? Nasaan yung kotse mo? Ano nangyari sa sasakyan natin? Nabangga ka ba? Nasira ba, ha? Pambihira naman, mahal. Mas nag-aalala ka pa yata sa kotse kesa sa akin, eh. Hindi naman. Halika na't gagamutin ko ang sugat mo. May masakit ba sa'yo? Ano ba kasi nangyari? Ay naku, malaki-laki rin ito, ha?
mababaw lang yan. Aray, dahan-dahan naman. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung ano nangyari sa akin kanina eh. Para bang pinaglaruan ako ng kung anong... Naku, guni-guni mo lamang yon. Puyat ka kasi. Paano yan? Hindi ka makakapasok bukas. Ay, hindi pwedeng hindi ako pumasok. Marami akong kailangang asikasuhin sa site. Kung sa bagay, mahirap nga yan, lalo na kapag sabay-sabayan dapat asikasuhin. Para ka lang nag-asawa ng dalawa. Masakit sa ulo. Matutulog na ako. Oy, sige na, pumasok ka na sa kwarto at susunod na lamang ako. Good night, mahal ko. Huwag ka na sanang magising na lintik ka. Makalipas ang 3 araw. Mahal, tumawag ba sa iyo si Scarlett? Hindi naman. Bakit? May problema ba? Inaapoy raw siya ng lagnat at may mga bukol din daw siya sa katawan. Puntahan kaya natin. Patingnan na rin natin at baka kung ano pa mangyari sa kanya. Baka naman trangkaso lang. Masama rin ang pakiramdam ko, mahal eh. Napagod rin ako sa paglalaba. Buti pa, ikaw na lang ang mag-asikaso sa kanya. Isa pa, alam mo namang ayaw kong magmotor. Sana mapaayos mo na agad yung kotse. Ay, sige. Ako na lamang ang pupunta doon. Kawawa naman at kaninang umaga pa dumadaing sa akin. Nakakatuwa talagang closeness niyo ng bunso natin. Sabihin mo na lang sa kanya na magpagaling ka agad, ha? Ikaw mag-iingat ka rin at baka mahawa ka. Nako, mahirap na kapag nahawahan ka ng sakit. Paano na lang ang trabaho mo at yung mga dapat mong asikasuhin? So, sige, ikaw naman mahal. Inuman mo na agad ng gamot yang ubo mo, ha? Baka lumala pa yan. Huwag mo kong alalahanin, mahal. Kayang-kaya kong sarili ko. Hindi trangkaso magpapabagsak sa akin. Hindi naman napansin ni George ang mga nais ipakahulugan ng kanyang asawang si Fina sa pag-aakalang nag-aalala lamang yon sa kanya. Agad na pinuntahan ng lalaki ang apartment ni Scarlett at nang dumating siya ay hindi siya makapaniwala sa kalagayan ng dalaga. Nanginginig yon sa taas ng lagnat at namamanas ang buong katawan. Isinugod niya yon sa ospital dahil sa labis na pag-aalala. Doon ay nalaman din nila na nagdadalang tao na ang dalaga. Anong gagawin ko? Paano kapag nalaman ni Mama na buntis ako? Na ikaw ang... Hindi niya pwedeng malaman to, Scarlett. Kung kailangan kitang itago, gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Paninindigan ko ang pangako ko na hinding-hindi kita pababayaan. Hindi pa babayaan? Hanggang kailan? Hanggang di pa nalalaman ng asawa mo ang totoo? Paano ako? Paano ng pag-aaral ko? Si Lolo? Ay, ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na hindi kita pababayaan? Lalo na ngayon. Wala kang dapat alalahanin, Scarlett. Basta mahal kita at magtiwala ka lang sa akin. Kailangan ko lamang makaisip at gumawa ng paraan para hindi malaman ni Fina tungkol sa atin. Alam ko na, mas mabuti pa siguro na palabasin natin na ibang ama ng batang yan. Isang irresponsable at hindi ka pinanagutan. Ano? Pero... Wala nang iba pang paraan. Hindi na natin kailangan magtago. Ako nang bahala. Love, lahat gagawin ko para sa iyo at sa magiging anak natin. Nagtiwala na lamang ang dalaga sa naisip na plano ni George. Kinabukasan, nakalabas na ng ospital si Scarlett. May mga gamot na inireseta ang doktor para humupa ang kanyang pagmamanas at bitamina para lumakas ang kanyang katawan at tumibay ang kapit ng bata na nasa kanyang sinapupunan. 5:00 ng hapon, habang nagtutupi ng mga nilabhan si Fina ay narinig niya ang tunog ng motorsiklo ng kanyang asawa. Napasilip siya sabay ngumisi nang makita ang nakaangkas na si Scarlett. Aba, mukhang magaling na yata ang sinungaling na haliparot ah. Ay,
Masalubong nga ng kaliwat ka ng sampal. Kaya lang, masyado pa maaga. Irereserba ko muna ang lakas ko. Yung tipong malalaglag pati ang bagang niya sa lakas. Nakangiting sinalubong ni Fina si Scarlett at ang kanyang asawa. Mahal, kumusta? Napuyat ka ba kababantay kay Scarlett? Naku, ang asim na ng amoy mo. Maligo ka na't samot-saring virus nang kumapit sa katawan mo. Ang dumi-dumi mo na. Ikaw naman, Scarlett. Oh, ano ba nangyari? Bakit ka namamanas? Nagngilid ang luha ng dalaga, sabay yumakap ng mahigpit kay Aling Fina. Mama, okay naman na po ang pamamanas ko. Naagapan po at may binigay na pong gamot sa akin ng doktor. Oh, bakit ka umiiyak? Hindi ka pa naman yata mamamatay, di ba? Mahal naman, bakit naman ganyan ka magsalita? Nagbibiro lamang naman ako. Masyado ka namang affected. Seryoso. Ay, sige na Scarlett, magpahinga ka na sa kwarto mo. Ako nang bahalang kumausap sa mama mo. May importante ka bang aaminin? Sasabihin sa akin? Pinapakaba mo naman ako masyado. Ma, alam kong malaki na nagastos natin kay Scarlett at gustong-gusto mo talagang makapagtapos siya. Pero mas kailangan niya tayo ngayon. Nagdadalang tao si Scarlett. Ha? Buntis siya? Paanong? Sino ang ama? Ayaw daw siyang panagutan ng lalaki dahil may pamilya na rin. Hindi naman importante kung sino yung hayop na yon. Ang mahalaga, nandito pa rin tayo para suportahan siya. Mamatay na sana ang irresponsableng lalaking yon. Ay, paano na yan? Titigil siya sa pag-aaral? Manganganak at aampunin din natin? Yun ba ang gusto mo mangyari, George? Aba, magpatayo na kaya tayo ng bahay ampunan para lubos-lubos na. Ay, o siya, sige nariyan na yan. May magagawa pa ba ako? Wala nang mas masaya pa na panoorin ko kayo sa loob ng pamamahay na to habang nagdurusa at kampante na kaya niyo akong paikutin at gawing utu-uto. Napakagaling mo talaga, George. Ikaw nang maparaan at walang hiya ka talaga. Papatayin ko kayong dalawa. Idinaan niya na lamang sa halakhak ang nagsusumiklab na galit na nararamdaman para kina George at Scarlett. Paglipas ng mga araw, napansin ni Scarlett ang kakaibang tingin at kilos ni Fina. Naghihinala na rin siya dahil sa madalas nung pagkukulong sa kwarto kapag sila lamang ang magkasama. Hindi rin gumaganda ang kanyang pakiramdam at lalo siyang kinukutuban nung magkasakit na rin at hindi na makapagtrabaho si George. Nagkaroon yon ng sugat sa paa, namamaga, nangingitim, nagnanaknak at kitang-kita ang nana. Ani ng doktor na kapag lumala pa yon ay kinakailangan ng putulin, kung hindi ay maaari niya yung ikamatay dahil sa posibleng pagkalat ng impeksyon. Hanggang sa hindi na makalakad si George at hindi na rin dinadala pa ni Fina ang kanyang asawa sa ospital. Love, wala ka bang napapansin sa asawa mo? Hindi kaya may kinalaman siya sa nangyayari sa atin? Hindi mo ba napapansin? Pinababayaan niya tayo. Nagagawa niya pang ang gumala at makipag-inuman sa mga kaibigan niya tapos iiwan niya tayo dito na parang wala tayong sakit. Gumawa ka ng paraan kung ayaw mong pareho tayo mamatay. Pati ang batang nasa sinapupunan ko. Kailangan ko ng pera para magpatingin sa doktor. Nahihirapan na ako. Sa gabi para akong nalulunod at sa pagpikit ko kung ano-ano ang naririnig at nakikita ko. Ako rin. At saka may mga oras na parang may mga gumagapang na insekto sa sugat ko at sa tingin ko. Mamamatay na yata ako, Scarlett. Pwede mo huwag ka magsalita ng ganyan. Sabi mo gagawin mong lahat para sa amin. Nasaan na magandang buhay na pinangako mo sa akin kung ngayon palang susuko ka na, ha? Kung mamamatay ka, paano na kami ng anak mo? Sa gitna ng masinsinang pag-uusap ng dalawa, ay biglang pumasok sa kwarto at humalakhak si Fina. Mama, kanina pa po ba? Para yan sa kasinungalingan mo.
para matauhan ka sa kapraningan mo sa asawa kong taksil. Naniniwala ka sa kanya? Sa langit na ipinangako niya sa'yo? Boba ka! Sa akin nga nagagawa niya magsinungaling eh. Sa akin na asawa niya. Sa'yo pa kaya? Ang tanga-tanga mo! Aray, Mama, tama na po. Huwag mo ako matawag-tawag na Mama. Hindi kita anak. Pinagsisisihan ko nang minsan nagpapasok ako ng sa pamamahay ko. Wala kang utang na loob. Pareho lang kayong dalawa. Akala nyo kaya nyo akong utuin? Nagkamali kayo na niloko. Ngayon, lahat na nangyayari sa inyo, kulang na kulang pa yan sa lahat ng sakit at galit na nararamdaman ko. Mahal, tama na. Ako na lang ang saktan mo. Maawa ka. Oh, mahal na mahal kong asawa. Ang sugat ko, aray. Matapos tamaan ng takong na suot ni Fina ang sugat ni George, ay bumulwak ang masaganang dugo. Napahiyaw pa yon nang may pumitik na kulay puting uod. Ano nangyayari? Bakit may mga uod? Mahal, tulungan mo ako. Maawa ka. Kung may kinalaman ka sa lahat ng ito, tama na, nakikiusap ako. Hindi ko sinasadya, mahal. Mahal? Maawa? Bakit? Nung sarap na sarap ka sa pambababae mo, naawa ka ba sa akin? Alam mo ba yung sakit na paulit-ulit na ginagago mo ko? Ha? Kahit mamatay ka sa sakit, hindi ako maaawa sa'yo. Nakakadiri ka, George. Hindi lang buhay mo ang sinayang mo, pati ang buhay ni Scarlett. At ikaw naman babae ka. Meron kang pagkakataon para iligtas ang sarili mo sa kasalanan, pero pinili mo maging kabit at maging alipin ng pera, ambisyon at kagustuhan mo magkaroon ng magandang buhay. Ngayon, paano ka na? Paano ka bubuhayin na magaling kong asawa? Hindi na nga siya makakilos para sa sarili niya. Kung gusto mo mabuhay pati ang batang nasa sinapupunan mo, umalis ka na. Huwag ka nang aapak sa pamamahay na ito. Pero, Mama... Sabi nang wag mo akong matawag-tawag na Mama dahil wala akong anak na ahas. Lumayas ka na ngayon din. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin pa kita palabas. Huwag mo silang ilalayo sa akin. Di sumama ka sa kanila. Ang tanong, kaya mo pa bang lumakad? Sa bagay, magaling ka namang gumapang. Paano, Scarlett? Ikaw nang bahala sa asawa ko, ha? Mukhang gusto niyang sumama sa'yo. Makaidlip nga muna. Bigla akong inantok eh. Dumiretso yun sa kwarto at isinara ang pintuan. Umupo sa kama at pinagmasdan ang larawan nilang mag-asawa nung sila ay ikinasal. Naging mabuting asawa ko sa'yo. Pinili mong gumawa ng kataksilan. Hindi mo man lang inisip na sa huli, ako pa rin ang makikinabang sa lahat ng ari-arian na meron ka. Kami ng anak mo at ang magiging apo ko. Hindi ko hahayaang makinabang ang Scarlett na yan at ang magiging anak niya. Magdusa kayo. Magpaaral din kaya ako ng lalaki. Kaya lang, hindi naman pala ako katulad mo. Makatulog na nga lang muna at mamaya ay magre-ritual na naman ako. Tuluyan ko na kaya kayo? Pero bawal nga palang pumatay ng hayop. Tama na yung ganyan. Magdurusa kayo hanggat gusto ko. Samantala. Aalis na ako. Ito na ang huling beses na magkikita tayo. Huwag ka mag-alala. Di ko hahayaan na matulad sa akin ang batang ito. Salamat sa lahat. Tama si Mama. Kasalanan ko rin naman dahil pumayag ako sa gusto mo. Nagmahal lang din ako pero mali yun. Maling-mali. Scarlett, huwag mo akong iiwan. Ikaw na lang ang meron ako. Scarlett! Ayoko na. Pagod na ako. Wala nang saysay ang buhay ko. Kahit anong gawin ko, hindi ko na may tatama ang pagkakamali ko sa asawa ko. Wala na rin pag-asa na gumaling pa ako. Ayaw ko maging habang buhay na inutil, kaya mabuti pang... Diyos ko, alam kong kasalanan ng pangunahan ko kayo, pero...
Gamit ang kanyang wheelchair ay tumungo yun sa may kusina at inabot ang kutsilyo na nasa mesa. Bumalik yun sa sala at kinuha ang kanyang cellphone, sabay tinawagan ang kanyang anak na si Brianna. Anak, kumusta ka dyan? Miss na kita. Papa, uuwi ako next week. Kumusta na ang sugat mo? Ang pakiramdam nyo? Huwag mo na akong alalahanin, anak. Okay lang ako. Patawarin mo ako, anak, ha? At saka, kung sakali mang wala na ako, ikaw nang bahala sa mama mo. Papa naman, huwag kang magsalita ng ganyan. Kayo magkasama ni Mama dyan, kaya alagaan niyo ang isa't isa. Sige na, pa, nasa work kasi ako ngayon eh. I love you. Bye. Anak, sandali. I love you, anak. Patawad. Gamit ang kutsilyo, dahan-dahan niyang nilaslas ang kanyang pulso. Bandang 8:00 ng gabi, nagising si Aling Fina sabay binuksan ang ilaw sa kanyang kwarto. Humihikab pa habang kinakapa ang switch ng ilaw sa sala. Napasigaw yon nang makita na nakalaylay ang ulo ng kanyang asawa na animoy wala ng buhay. George! Anong ginawa mo? George! Makalipas ang 3 araw, sa mismong burol ni George, nakatulala pa rin at umiiyak si Aling Fina na nilapitan ng kanyang anak na si Brianna. Ma, ano ba nangyari? Bakit ginawa yun ni Papa? Magsalita ka naman, oh. Ano po ba talagang nangyari? Patawarin mo ko, anak. Ako ang dahilan kung bakit siya nagkasakit. Ginamit ko ang itim na kapangyarihan. Binarang niyo po si Papa? Mama naman, bakit? Paano niyo nagawa yun? Dahil niloko niya ako, anak. May relasyon sila ni Scarlett. Pinagkaisahan nila ako, pinagsinungalingan at niloko. Alam mo ba kung gaano kasakit para sa akin yon? Ha? Alam mo ba? Kasalanan to ng babae na yon. Huwag lamang siya magpapakita dito dahil baka mauna ko pa siyang ilibing. Ilang sandali lamang, napalingon yon sa may di kalayuan, na aninagan niya si Scarlett dahilan para mapatakbo at sugurin ang babae. Saan ka pupunta? Bumalik ka dito. Dapat ikaw ang namatay, hindi ang papa ko. Sinira mo ang pamilya namin. Ang lakas ng lobo na magpakita pa rito. Mapapatay kita. Aray ko, bitiwan mo ako. Anak, tama na. Bitiwan mo na siya. Buntis siya at baka kumapano pa siya. Umalis ka na, Scarlett. Binalaan na kita na huwag ka nang babalik pa. Sa huling pagkakataon, umalis ka na kung ayaw mong sumama sa hukay ni George. Humahagulgol na nagmamadaling umalis ang dalaga. Mababakas sa mukha noon ang labis na pagsisisi at kahihiyan. Buntis ang babaeng yun? Kapatid ko ang batang nasa sinapupunan niya? Paano to nagawa sa atin ni Papa? Akala ko mahal na mahal niya tayo. Alam mo ba na paulit-ulit ko siyang pinagmamalaki sa lahat tapos malalaman ko na... Bigo siyang maging mabuting asawa, anak. Pero nasisiguro ko na naging mabuti pa rin siyang ama sa'yo. Mahal na mahal ka niya. Mahigpit na lamang na nagyakapan ang mag-ina. Nang malaman ni Brianna ang katotohanan ay naunawaan niya kung bakit nagawang barangin ni Aling Fina ang kanyang ama, pati na rin ang kabit noon na si Scarlett. Matapos ilibing ang lalaki, naiwan ng mag-isa si Aling Fina sa kanilang bahay. Pinipilit niyang mamuhay ng masaya at kalimutan ang nakaraan. Naging abala siya sa simbahan. Isang araw, sinunog niya ang kanyang mga gamit sa pambabarang kasabay ng pagbawi ng sumpa kay Scarlett. Hindi ka man karapat dapat patawarin dahil sa laki ng kasalanan mo sa akin. Pero gusto ko nang maging malaya sa galit.
Sana'y maging mabuti kang ina sa batang nasa iyong sinapupunan. Makalipas ang 9 na buwan, nagising si Aling Fina sa kahol ng kanyang mga alagang aso. Yun kasi ang kanyang pinagkaabalahan mula nang mamatay ang kanyang asawa. Lumabas yun at narinig ang iyak ng sanggol sa labas ng kanilang tarangkahan. Agad siyang lumabas nang makita ang isang basket at nang tingnan niya ay may laman yung bata. Nagpalinga-linga siya para hanapin kung sino ang walang pusong nag-iwan noon sa kanilang harapan. Lalo lamang lumakas ang iyak ng sanggol, kaya naman napilitan na siyang kargahin yon. Natitiyak niya nung mga sandaling yon kung kaninong anak ang bata na nasa kanyang mga bisig. Suot-suot noon ang isang bracelet na ibinigay niya sa kanilang inampon. Wala talagang puso ang nanay mo. Ako pa talagang pag-aalagain niya sa'yo. Huwag ka mag-alala. Bukas na bukas ay ibabalik kita sa kanya. Kinaumagahan, sakay ng kotse, pinuntahan ni Aling Fina ang bahay ni Lolo Simon. Nadatnan niya ang matanda na noon ay nagsasalin ng langis sa mga botelya. Ikaw, anak ng... Huwag ho kayo magulat kung nandito ako. Nasaan ho ang magaling niyong apo? Talaga bang pati responsibilidad niya sa bata ay ipapasa niya sa akin? Nasaan siya? Ay, wala na siya. Wala na siya? Anong ibig niyong sabihin? Nahirapan siya sa panganganak. Paswerteng nabuhay ang bata, ngunit hindi si Scarlett. Ano? Ako nag-iwan ng batang yan sa harap ng bahay ninyo. Sa totoo lang, hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko dyan. Matanda na rin ako. Ayaw ko rin matulad siya sa nanay niya. Kaya nakikiusap sana ako na kahit masakit sa kalooban ay tanggapin niyo ang batang yan. Paano ko mamahalin ang batang ito? Araw-araw maaalala ko ang sakit na dinulot sa akin ng nanay at tatay niya. Ano ba ang ginawa kong kasalanan sa mundo para masaktan at magdusa ako ng ganito? Hindi pa sakit ang kakayahang magpatawad at magmahal ng walang kondisyon, Fina. Mabuti ang puso mo at yun ang magbibigay ng lakas sa iyo. At gusto ko rin muling humingi ng kapatawaran sa lahat-lahat. Gusto ko rin malaman mo na hanggang sa huling sandali ng buhay ni Scarlett ay pinagsisihan niya ang lahat. Makalipas ang 6 na taon. Mama, andyan na si ate. Naku, dahan-dahan, baka madapa ka. Napakalikot mo talagang bata ka. Bunso, kumusta ka? Aba, basang-basa ng pawis ang likod mo. Ang ganda ng ate ko. Asus, nambola ka pa talaga? O ayan, pasalubong ko. At ito naman para sa napakaganda at mahal na mahal kong mama. Ano bang laman nito? Napakagaan naman. Abat, ano to? Pregnancy test? Buntis ka, anak? Opo, Mama. Magkakaanak na rin po kami nitong unika iha nyo para may kalaro na tong si Bunso. Napakapogi, oh. Narinig mo yun, Bunso? Magkakaroon na ng baby ang ate Brianna mo. Opo, Mama. Gusto ko po ng kalaro. Yon! Isa na namang magandang ending para sa kwento mula sa kwentong Enteng. Dahil dyan, meron na naman tayong shout out. Simulan natin kay Candida de Balucos. Hi po kay Belen Malbas. Hello kay Chrisgel Mamado. Shout out kay Frederick Ganagana. Hello po kay I Love Traveled. Kay Christine Roring from Marco Pataktakan. Hello po kay Pamela Allen. Shout out kay Alma Naong. Kay Luwal Natividad Andres. Hello po kay Janet Cisneros. Hi kay Maria Lee Nakagawa. Kay Chris Alcantara. Shout out po kay Mariam Duca. Kay Condesa, hello. Hi din po kay Violi Laharso. Kay Heli Borja. Shout out kay Edna Lau. Kay Jennifer Mauricio. Hi kay Katrina Manyakap Maria.
Hi kay Tak Pinlax from Larry Desabil. Yeah? Hi kay Virginia Pontillas, kay Didet Torsende, kay Mel Santarita. Hello po kay Angelina Ignacio, kay Earhart The Great Vlog, kay MGS14, sa family po ni Elvira Malakas, sa Kalibo Aklan, shout out po sa inyo. Hi kay Wendy Tugas, kay Silent Garden, kay Marites Nalika, shout out po kay Ephraim Chan, kay Jonah Siaw, hello kay Mel, kay Shauma TV, hi po kay Mami from Doha, Qatar, kay Vicky Yabut, shout out kay Crisilda Badayo, kay Hondra Delin, hi po kay Jocelyn De La Cruz, kay Glenda Galido, kay Faye Yuson, kay Barner Baki, at sa mga construction worker sa Azuela Cove, Davao City. Hello po sa Jebo at Besidelias family from Rochelle Jebo. Hi kay Jeneline Mix Vlog, kay Norsam Dalgan. Hello po kay Ami Yong, kay Lydia Lopez, kay Chona Bainoza, kay Resel Galope. Hello din po kay Ellen Kiano, kay Betty Velasco. Shout out kay Minky Aswang Stories, kay Nashti28, kay Jima Pendon. Hello po kay Mercedita Reyes, kay Lynn Hondrade. Shout out kay Edgardo Fontanilla, kay Maura OFW from Kuwait, sa Naong family from Almanaong, syempre, kay Gay Somodio. Hello po kay Rose Ann Rama, kay Ahmed Panigel, kay Marian De La Fuente. Hello rin po kay Rosevin Cantarona, kay Susan Manalo, kay Cheryl Jimena, Michelle De La Cruz, kay Justine Grace Dignos, kay Yuki Diaries, kay Leonora Rillo Raza, kay Narlin Micabalo. Hello po kay Heli Borja, kay Rowena Enriquez, kay Sally Roldan. Shout out kay Warfreak Legasyon, kay Cat Burglar Cutie. Hello po kay Marilu Camilon, kay Christina Katamisan, sa 3F Laundry Shop from Kapatagan, Digos. Hi po kay Cecil Vlog 64, kay Idol Ashtin Olviga, kay Hana Maylin Sesgundo. Hi kay Mirna Alfaro, kay Vivian Bacani, kay Meng Mateo. Shout out po kay Arlene Toledo, kay Filipina Palsario, kay Virginia Belay, kay Sally Albino. Hello po kay Jing Estrada, kay Mami Tam of North Caloocan, kay Ampi Taroy. Hello po kay Silent Bro, kay Jennifer Ilagan, sa Madreso family from Glenda Madreso, kay Roslyn Labajo, sa Galedo family po from Rai, kay Frances Ramuel Velches, at kay Mia Espiritu. Para po sa mga hindi natin nabanggit, pasensya na po kayo, pero marami pa po tayong videos at nililista po ni Kwentong Enteng lahat po na nagpapa-shoutout. Sa totoo lang po, going 400 na yung nagpapa-shoutout sa atin, kaya pasensya na po kayo kung hindi ko kayo ma-shoutout ng isang bagsakan. Pero promise po yan, nililista ko po lahat, paiikutin na lang natin. Maraming salamat po sa pangunawa at sa walang sawa niyong pagsuporta sa channel natin. Grabe po, pa 100K na tayo. Sobrang salamat po sa inyong lahat. Kung nasan man kayo ngayon, nasa ibang bansa o nandito sa Pilipinas, mag-iingat po kayo. Maging mabuting tao po tayo. Walang negative, walang kahit na anong pwedeng makasira sa ibang tao o sa sarili natin. Magpasalamat po tayo na everyday, namumulat pa rin natin ang ating mga mata at nagagawa pa rin natin yung mga kailangan nating gawin. Again, maraming salamat po sa inyo at mahal na mahal po kayo ni Kwentong Enteng.